Mama, sino ka ba? Um, ah, Payaso. Tawagin mo na lang akong ang masayahing payaso. Hmm? So paano? Alis na ako ha? At mag-iingat ka sa iyong panibagong buhay. Paalam. At dito na nagsimula ang kakaibang pagtatanghal ng payaso sa karnabal. Wala nang batang muli pang iiyak. Unti-unti na akong lumayo sa batang babae at sa bawat hakbang ay unti-unti na ring natatakpan ng kadiliman ang kanyang mga ngiti. Habang naglalakad ako ay saglit akong napahinto. Ipinikit ko ang aking mga mata sapagkat sa aking harapan ay ang lugar kung saan dating nakatayo ang karnabal na pinagtatanghalan ng mga payaso. Pero ngayon ay alaala na lang sila dahil matagal nang sarado ang karnabal na ito. Wala nang saysay pa ang magtanghal sila magmula nang nauso ang mga cellphone at ang iba pang mga teknolohiya, sapagkat doon ay madali nang gawin at manood ng kung ano man ang gusto nila. Kung kaya nga ngayon ay bibihira mo nang makita ang mga bata na naglalaro sa labas at nagsasaya. Nawala na ang dating sigla ng mga bata sa karnabal. Nakakalungkot man, pero ito ang katotohanan. Maliwanag na nang imulat ko ang aking mga mata. Sumisilip na ang araw, kaya naman naglakad na akong muli. Pag-uwi ko sa bahay, "Good morning, Father, and to my beautiful mother." Bati ko sa kanila habang nakangiti ng napakalaki. Anak, saan ka ba nagpunta?" Tanong ng tatay ko na para bang kinakapos pa ito ng hininga. Wala naman po, Father. Diyan lang malapit sa mga bahay aliwan. Lakad-lakad at nagdanghal ng kaunti. Sagot ko sa tatay ko. "Anak, maaari bang huwag ka na munang lumabas? Baka kung ano ang isipin sa'yo ng mga tao." Singit naman ng nanay ko na may pag-aalala. "Oh, mother dear. Okay lang naman po ako. Sa katunayan nga, mother, may batang nasiyahan sa aking pagtatanghal. Kung makikita nyo nga lang po sana ako, tiyak na masasabi nyo na ipinagmamalaki kita, aking anak." Tugon ko sa aking nanay. Maya-maya pa ay natapos na ang patalastas sa TV at bigla nang umere ang isang balita. Pasintabi po sa mga kumakain ng agahan. Ngunit sensitibo po ang inyong mapapakinggan. Isang kahindik-hindik na krimen Nay! po ang Tay! nangyari dito sa loob ng isang Panoorin niyo po ang balitang to, dali! Natagpuan pong wala ng kalahating ulo ang isang matandang lalaki. Akong may gawa niyan. Sabi ko sa kanila. Seryoso nilang pinanood ang balita. At matapos nun, ay wala silang kaimik-imik. "Oh, Nay, Tay, parang wala man lang kayong kariya-reaksyon. Di nyo man lang po ba ako papalakpakan?" Habang sinasabi ko iyon sa kanila, ay kinakamot ko ng kutsilyo ang aking ulo. Kaya naman nanginginig silang pumalakpak at nagbigay ng papuri sa gawa ko. "Oh!
Paano, Nay? Tay, medyo napagod ako eh. Papahinga lang po ako ah. Papaakyat na ako ng hagdan papunta sa kwarto ko nang bigla akong bumaling muli ng tingin sa kanila. Nay? Tay? Huwag kayong maingay ha. Shhh! Matapos yun ay buong araw akong natulog sa kwarto. Naalimpungatan na lang ako nang biglang bumukas ang pinto. Anak? Ano ba yan? Kailangan nyo. Sarado pa ang karnabal. Natulog pa ang payaso eh. Anak? Kain na tayo. Nakahanda na ang pagkain. Nay, kayo po pala. Sige Nay, salamat po. Pero busog pa po kasi ako eh. Gusto ko po talagang magpahinga muna. Mamaya na lang Nay. Bago ako umalis, kakain po ako. Sige na po Nay, sarado niyo na yung pinto. Love you Nay. Sige anak. Pahinga ka na muna. Pagsara ng pinto, ay sinubukan kong muling matulog. Pero hindi na ako nakatulog pa. Umaalingaw-ngaw sa buong kwarto ko ang tunog ng mga kamay ng relo. Binabasag nito ang katahimikan na kailangan ko sa aking mapayapang pagtulog. Habang nakahiga ako sa aking kama at nakatingin sa kisame, ay naalala ko na naman ang pagtatanghal ng isang payaso. Ang kanyang husay sa pagmamahika. At dahil sa ideya na yon, ay muling sumilay ang ngiting payaso sa aking muka. Malapit nang maghating gabi, kaya lumabas na ako sa aking kwarto. Dala ang kumikinang na kutsilyo, ay kumatok ako sa kwarto nila nanay. Nay? Tay? Lalabas lang po ako saglit ha. Huwag niyo po akong mamimiss. Pagbaba ko ng hagdan ay napalingon ako sa kusina. Nakita ko ang pagkaing inihain ni nanay. Kaya naman tumungo na muna ako doon para kainin ito. Matapos yun, ay lumabas na ako ng bahay at gumala sa kalaliman ng gabi. Saan kaya ako magtatanghal ngayon? Sa pamamagitan ng isang perasong barya ay naglaro ako. Kapag tao, sa kanan ako. At kapag ibon naman, ay sa kaliwa ako magtatanghal. Pinitik kong paitaas ang barya. Pagkatapos ay sinalo ito. Pagbukas ko ng palad ko, ibon. Ibig sabihin, sa kaliwa ako magtatanghal. Shhh! Huwag pa maingay. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Marami akong nakikitang kabataan na sa isang plastik lang kumukuha ng kasiyahan. Pinapalobo nila ito pagkatapos ay sinisinghot. Nasabi ko na lang sa sarili ko na, ay, sayang naman. Wala na. Hindi ko na sila mapapasaya. Apektado na ng kemikal ang mga utak nila. Ay. Sa pagpapatuloy ko sa aking paglalakad, nakita ko ang tatlong kalalakihan sa dilim. May kasama silang isang batang paslit at tinatakot nila ito. Dali-dali akong nagtago sa isang sulok at pinagmasdan sila. Ang isa sa tatlong lalaki ay bumunot ng 38 baril. Bata!
Di ba sabi ko sa'yo dalhin mo to sa kakilala ko? Wika ng lalaki doon sa bata habang nakatutok sa ulo nito ang baril niya. Ay pre, alisin mo nga yung bala nito. Pero mag-iwan ka ng isa. Dalian mo. Utos ng lalaki sa kasama niya. Dali-dali namang sumunod yung kasama niya. Nang matapos na ang ipinapagawa ng lalaki sa kasama niya, ay nag-umpisa ng humagulgol yung batang lalaki. Pinaikot ng mama yung sisidlan ng bala ng baril niya, sabay tutok sa ulo ng bata. Pagkatapos ay kinalabit ang gatilyo. Napahinto silang lahat nang hindi pumutok ang baril. Maswerte ka bata. Sige na, dalhin mo na to sa kaibigan ko. Inabot ng bata yung bag na ibinibigay ng lalaki. Nanginginig pa rin ito sa takot at patuloy pa rin sa pagluha. Dahil sa mga nasaksihan ko, hindi ko namamalayan na halos maubos ko na pala ang buhok sa aking ulo. Sinasabunutan ko pala ang sarili ko dahil sa galit sa tatlong lalaki. Hindi ko naramdaman ang sakit at pagtulo ng dugo mula sa anit ko. Maya-maya pa ay saktong paalis na ang bata. Nagpalingalinga ako at napansin ko ang isang maso sa gilid ng pader kung saan ako nakakubli. Dahil dito ay sumilay ang ngiti sa aking labi. Sasabog kayo ngayon. Bulong ko sa sarili ko. Uy, tingnan mo pre oh. May clown. Uy, si Raulo. Saan ang punta mo ha? Tanong nung isa sa mga lalaki. Nakayuko akong lumapit sa tatlong lalaki habang hila-hila ang maso. Dahan-dahan akong naglalakad habang pahigpit ng pahigpit ang hawak ko sa pulunan ng maso. Samot-saring insulto ang sinabi sa akin ng tatlo. Binaliwala ko ito. Nang makalapit na ako sa kanila, ay agad kong nahawakan ang damit ng isa sa kanila. At sa isang kurap, ay mabilis kong itinusok ang makinang kong kutsilyo sa leeg ng lalaki. Nanlaki ang mga mata nila dahil sa pagkabigla. Pero di pa man sila nakakakilos, ay mabilis ko nang ihinampas ang maso sa mukha ng isa na kanina'y nag-uumapaw ang taing lumalabas sa bibig. Naiwasan niya ang paghampas ko sa mukha niya. Pero sapul na sapul ang dibdib niya. Bumaon ang maso dito. Kasabay nito ay mabilis kong binunot ang kutsilyo sa leeg ng lalaki kanina. Agad kong nilapitan yung mama na nagpapahirap sa batang lalaki. At sa takot niya ay hindi niya mahawakan ng maayos ang baril na kanina ay ipinapanakot niya sa bata. Lumuhod na lang ito sa harapan ko at nagmakaawa. Mas masahol pa ang pagmamakaawang ginagawa niya kaysa doon sa bata kanina. Oh, sige. Pagbibigyan ko kayo. Pero sa isang kondisyon. Magsasalita pa sana ang isa pero... Pep! Nung nagmamakaawa yung bata sa inyo kanina, hindi nyo pinagbigyan, di ba? Mabait pa nga ako eh. Matapos kong sabihin yun, ay kinuha ko ang baril at mga bala. Maglaro muna tayo. At dahil mabait ako, isang bala lang ang aalisin ko. Kaya kung sino man sa inyo ang maswerte ay hindi makakasama dito sa aking pagtatanghal.
Itinutok ko ang baril sa mga lalaki. Ay teka. Pinapaikot to, di ba? At pagkatapos kong paikutin ang bala nito, ay muli ko itong itinutok sa kanila. Kasabay ng pagkalapit dito. Ibang klase ang pagsabog ng ulo ng lalaki. Parang New Year. Nagkalat sa paligid ang laman ng ulo nito. At kasabay ng pagbagsak ng katawan niya sa lupa, ay ang pangingisay pa nito habang unti-unting nawawalan ng buhay. Nabaling naman ang atensyon ko sa lalaking nagpahirap sa bata. Natawa na lang ako nang makita ko itong umiiyak. Oh, tatang! Ang laki-laki mong tao, pero iyakin ka pala? Ang tapang-tapang mo kanina. Pinulot ko ang maso. Naglakad papunta sa likod nila. Pagkatapos, ay mariin kong ihinampas ang maso sa likod niya. At ibang klase ang musikang hatid sa akin ng mga buto niyang nabali. Agad na bumagsak ang lalaki sa sahig. Namimilipit ito sa sobrang sakit. At sa bawat paggalaw niya, ay parang lalong nadudurog ang kanyang buto na siya namang nagiging musika sa aking tenga. Babarilin ko na sana ito sa ulo nang mapansin ko sa likod ng puno yung batang lalaki kanina. Boy, lika. Come to papa. Tawag ko sa bata. Lumapit naman ito. Bakit po? Kanina ka pa ba nanonood? Opo. Happy ka? Opo. Salbahe po yung mga yan eh. Sinasaktan po nila ako palagi. Sagot ng bata habang nakangiti sa kanyang natutunghayan. Oh my goodness. I love that smile. Bata, saan ka nila sinasaktan? Pinapalo po nila ako sa buong katawan ko kapag hindi ako sumusunod agad sa utos nila eh. Lalo na po sa kamay. Ay. Paano? Ganito ba? Hinampas ko ng maso ang kamay ng lalaki at sa isang hampas pa lang ay para itong kamatis na napisa. Muling umikot sa sakit yung lalaki. Sigaw ito ng sigaw. Oh boy. Ganun ba? Ayos ba? Opo, ang galing niyo po. Tuwang-tuwang sagot ng bata. Siyempre. Gusto mo bang makakita ng magic? Opo, gusto ko po yan. Okay. Sige, pikit ka. Marunong ka bang bumilang? Bilang ka hanggang 10. Pumikit agad ang bata. Halatang nag-e-enjoy ito sa ginagawa ko. Habang nakapikit naman ang bata at nagbibilang, ay dinakot ko ang buhok ng lalaki. Kinuha ang kutsilyo at pinaghiwalay ko ang ulo at katawan nito. Minadali ko pa ito kasi mabilis magbilang yung bata. At nung napaghiwalay ko na ang ulo at katawan, ay mabilis kong ihinagis ang ulo papalayo. Tada! Wow! Magic! Nawala yung ulo. Ang galing niyo po! O, diba? Sabi ko sa'yo, magic! Habang tuwang-tuwa at pumapalakpak ang bata, ay nagpaalam na ako sa kanya. O bata, alis na ako. Huwag ka na ulit malulungkot ha. Ngiti ka lang, kahit napakarami mong problema. Opo, ang galing niyo po. Pero,
Pwede ko po bang malaman ang pangalan nyo? Sige na nga. Tawagin mo na lang akong payaso. Wow. Sige po. Paalam, payaso. Sana magkita tayo ulit. Masaya kong nilisan ang lugar. Baon ang kasiyahan ng isa na namang batang aking napangiti. Well done, Rocky. Well done. Next.